So pag-uusapan natin ngayon ang likas na batas moral. Ito ay bahagi pa rin ng Module 2 at ang most essential learning competency para sa araling ito ay ang MELC number 5 na nagsasabi na natutukoy ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Para sa video presentation na ito, pag-uusapan muna natin ang kahulugan ng batas, mga iba't ibang uri ng batas, ano ang kahulugan ng likas na batas moral at mga katangian nito. At saka tayo dadako sa mga prinsipyo ng likas na batas moral. Okay? Simulan natin sa pagtingin kung ano nga ba ang kahulugan ng batas. Mahalaga ito kasi para malaman natin bakit nga ba mayroong mga batas. Bakit mayroong natural moral law. Okay? So, gagamitin natin para sa video presentation na ito ang definition na binigay ni St. Thomas, which is a law is defined as an ordinance of reason promulgated for the common good by a competent authority. So may apat na mahalagang terms associated sa law ayon kay St. Thomas. At ang mga terms na ito ay yung mga ibaang kulay. So ordinance of reason promulgated for the common good and by a competent authority. Isa-isahin natin ang kahulugan ng mga ito. Pag sinabi nating ordinance of reason, nararapat na ang batas ay ginamitan ng isip ng tao. Okay? So, bahagi ng paggamit ng isip ng tao sa paggawa ng batas ay ang pagtalakay ng batas. Okay? Ano ba yung mga sakop? Sino ang masasakupan? Sino ang exempted? Okay? Ano yung mga implementing rules and regulations dito? So, tatandaan natin na ang isang batas para maging isang tunay na batas, dapat ito ay pinag-isipan ng mga gumagawa ng batas. Ngayon naman, sino ang may karapatan o sino ang may tungkulin na gumawa ng batas? So, hindi lahat ng tao ay may katungkulan na gumawa ng batas. So, sa ating sistema, sa lipunan, sa bansa natin, ang paggawa ng batas ay nakasalalay o nakaatang sa ating mga kongresista. Sa probinsya, sa ating mga bukal, at sa ating mga cities and barangays ay sa mga city or barangay councilors. So sila yung may legal na katungkulan. Ibig sabihin, hindi kahit sinong tao ay pwedeng gumawa ng batas. Okay? Now, sa ating bahay, merong mga tao na siyang may katungkulan na gumawa ng batas. Halimbawa nito ay ang ating mga magulang, legal guardians, or kung wala yung dalawa, yung mga matatanda o nakakatanda natin mga kapatid. Sa school naman, we have our principal, we have our teachers. So, ang batas ay ginagawa ng mga tao na may katungkulang gumawa ng batas. At kapag ginagawa nila yung batas, kinakailangan nilang gamitin ang kanilang isip. Okay? Now, once na matapos na ang isang batas, ay napirmahan na, kinakailangan ipaalam ito sa lahat ng nasasakupan. At yan ang kahulugan ng salitang promulgated. Ipinapaalam sa lahat ng nasasakupan. So, paano ito pinapaalam? Sa school, ilalagay ito sa student handbook, o kaya naman ay ibabahagi sa student council, then ipapaalam sa student body. Sa Pilipinas, nilalathala ito sa newspaper, sa broadsheet, and then sa ating official gazette. Ngayon, para kanino ang batas? Okay, para kanino ang batas? Ang batas ay nililikha for the common good. Walang specific number ha, tatandaan natin, walang specific number ang pag sinabi natin common good. Basta, dapat nating tandaan na ito ay para sa kaikabubuti ng nakararami. Okay, sapagkat ang mga batas, sigurado ako may masasagasaan ito. Halimbawa, yung nasa example natin sa video presentation na ito, sin taxes. So, ito yung mga taxes na ipapataw sa mga alak, sa mga sigarilyo. So, sino ang mga maapektuhan negatively nito? Of course, yung mga companies, yung may-ari ng kumpanya, yung mga manufacturers, and even yung mga nagtitinda. Pero sino ang makikinabang nito? Maraming tao ang makikinabang dito
Sapagkat sabi nga doon sa batas, para maiwasan ang pagkakasakit, kaya tinataasan natin ang ating sin taxes. So tatandaan natin na ang lahat ng batas dapat ay ordinance of reason promulgated for a common good by competent authority. Pag may nawala sa apat na ito, kahit isa lang, hindi binding ang batas na ipinapatupad. Okay? So, dumako naman tayo sa likas na batas moral. Okay? Itong likas na batas moral, sa English, it is translated as natural moral law. So, ano ang kahulugan nito? Ito ay pangkalahatan na batas na ginagamit para mahusgahan kung tama o mali ang isang desisyon ng tao, which is for everybody. Ito ay nagmumula sa pagtuklas ng tao sa kanyang natura bilang isang tao at bilang nakikibahagi sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pag-iral natin bilang tao habang tayo lumalaki, may natutuklasan tayo sa ating sarili, may nalalaman tayo na mga bagay na dapat nating gawin bilang isang tao. Okay? Halimbawa, bilang isang tao, natuklasan ko na dapat pala ay umiiwas ako sa mali at ginagawa ko ang tama. Umiiwas ako sa mga bagay na makakasira sa aking pagkatao at ginagawa ko ang mga bagay na makatutulong sa akin sa aking buhay. So, ang natural moral law ay natutuklasan ng tao naturally. Okay? Naturally through the use of his reason. Okay? Yung kakayahang mga tuwiran, reasoning skills. At yung reasoning skills, kasamahan ng isip at kilos loob ng tao. This is a gift given to us by God. And we use this reason para malaman kung ano ba yung mga dapat nating gawin bilang isang tao. Okay? Ambawa, may nakita akong isang taong nahihirapan sa kalye. Ano ang sinasabi sa iyo ng iyong sarili na dapat mong gawin? A, baliwalain yung tao. B, tulungan yung tao. So pag pinili natin yung B, tulungan yung tao, nadidiscover natin siya naturally na kinakailangan pag nakakita tayo ng taong naghihirap, as much as possible we help them. So ang natural moral law ay natututunan ng tao by using his reason. Dahil nakalagay na sa tao itong mga natural moral law na ito. At ito ay ginagamit natin para mahusgahan kung tama o mali ang isang desisyon na ginawa natin sa ating buhay. Ngayon, para mas maintindihan pa natin ang likas na batas moral, pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng batas. At nasan nga ba dito ang likas na batas moral? So, for St. Thomas, meron tayong 4 na laws. We have the eternal law. Ito yung plano ng Diyos sa buong mundo. And, unlike natural law, which is knowable through the use of reason, ang eternal law is not fully knowable to humans. Hindi natin ito malalaman lahat-lahat. Next, we have the divine law, which can be found in the sacred scripture or from the Bible. Then the natural law, so tatandaan natin, it is the light of reason placed by nature, thus by God, in every man to guide him in his act. And lastly, human law, which is reflective of what St. Thomas provided in the definition of law. So, ang natural moral law ay isa palang uri ng batas na nagre-regulate sa paggawa ng tao. And unlike eternal law, natural law is knowable by humans by using or through the use of his reason. Okay? Now, what are the principles involved in natural moral law? So, meron tayong 4 na principles. Ang number 1 principle ay ang primary or pangunahing prinsipyo ng likas na batas moral. So, ito yung tawag sa lahat ng tao. Nalalaman ito ng tao naturally through the use of his reason. Ano ito? Gawin ng mabuti, iwasan ng masama. Alam ito ng lahat ng tao. Now, the
Principles number 2, 3, and 4, we call them as secondary principles or pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral. Now, ito ay nalalaman ng tao sapagkat siya ay isang tao. So, just by looking at his nature as a person, he will notice, or that person will notice that number 2, he or she needs to preserve his life, his or her life. He or she needs to be responsible to his or her children. He or she has to live in a community and to seek the truth. Now, itong mga principles na ito are all within us persons, and we use our reason to discover these principles. Now, let's proceed to the characteristics of natural moral laws. So, a natural moral law ay may 4 na characteristics. Number 1 is objective, which means it is based on truth, galing ito sa katotohanan, and yung katotohanan ay hindi mo basta mababali. Why? Because it is already the truth. And in Christian faith, sa paniniwalang Katoliko, paniniwalang Kristiyano, ang katotohanan na ito ay galing sa Diyos. Number 2, ang natural moral law ay sumasaklaw sa lahat ng tao regardless of our race, gender, sexuality, race, gender, sex, and other individuating characteristics. That's why natural moral law is universal or pangkalahatan. Number 3, ang natural moral law ay hindi maaaring mawala o wala itong katapusan. That's why we say that natural moral laws are eternal or walang hangganan. And number 4, ang natural moral law ay immutable, hindi mababago. So, ito ang 4 na katangian ng natural moral laws. And if you will notice, these are all connected. Okay? These are all connected. Immutable ang natural moral law because it is already objective. Okay? It is universal, pangkalahatan ito sa lahat ng tao ito, at applicable ito sa tao dahil ito ay objective. Okay? And it is also immutable. Now, it is eternal o it is immutable, hindi ito mawawala, hindi ito mababago, and that's why it is also eternal. So, ano yung practical application itong pinag-usapan natin na ito? So, ang tao ay patuloy na mahihirapan sa paggawa ng mabuti. Tandaan natin yan. Kahit mayroon tayong isip, mayroon tayong kilos loob. Kung minsan, nahihirapan tayong gawin ang tama, gawin ang mabuti, gawin ang magmahal, gawin ang maglingkod sa kapwa. Pero hindi ibig sabihin nito, wala nang kapag-asa. Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng mga gabay. Ang isang gabay bilang ang likas na batas na moral at ang ikalawa ay ang ating konsensya. So, ang likas na batas moral, ulitin natin, ay nasa sa loob ng bawat isang tao. At nadidiscover niya kung ano ang dapat, kung ano ang tama niyang gawin sa paggamit niya ng reason na regalo ng Diyos sa Kanya.